Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain ngayong umaga. Inaanyayahan ko po yung lahat na mag-forward para po dito tayo sa harap. Ayan. Sige po, sa ating pong pagsimula, tayo po ay sumandaling magdili-dili kasabay ng isang tugtugin. Inaanyayahan ko pong tumayo ang kapulungan. Tawag sa pagsamba, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng mga nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Awitin po natin ang processional hymno bilang 246, Kabanal-Banalan.
Tayo po yung mukod at tayo manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin at pinasalamatan ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa bawat isa na kami po ay nakarating ng ligtas dito sa inyong bahay-sambahan ngayong umaga. Sa amin pong mga kapatid na hindi pa po namin kasama, kayo din po ang siyang mag-ingat sa kanila nang maharating din po sila ng ligtas dito. Sa amin naman pong mga kapatid na kasama namin via online, kayo din po yung mag-extend sa kanila nung um, kung ano man po yung biyaya, mensahe na maririnig namin ngayong umaga. Hindi naman namin sila kasama ngayong umaga. No, po, sa mga susunod na panahon ay makasama po namin sila dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Panginoon, sa amin pong pagsamba ngayong umaga, kayo po yung nais namin itaas at papurihan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bilang ng aming gawain ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, dahil meron po kaming malayang pagsamba na kaya namin gawin ang lahat ng ito sa kapurihan ng iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan at na amin nagagawa. Hayag man ito o lihim, hindi naman namin nalalaman namin, Panginoon. Alam po namin na sa lahat ng mga bagay na ito, hindi po kami nakakalugod sa iyong kalooban, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na ito. Linisin mo, Panginoon, yung mga puso at isipan namin. Puso namin, Panginoon, sa amin pong maririnig na mensahe ngayon. Kayo po yung magbukas ng puso namin, ng isip namin, nang sa gayon yung mensahe po na maririnig namin ngayong umaga ay hindi lang namin basta marinig, Panginoon, kundi maisapamuhay namin at higit sa lahat ay maibahagi namin sa ibang tao, Panginoon. Panginoon, sa gagamitin ninyong tao na magdadala ng mensahe, kayo po yung magbigay sa kanya ng wisdom, ng knowledge, Panginoon. And hindi lang po siya yung makita namin, kundi kayo na nagsasalita sa pamamagitan niya, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat nyo sa buong isang linggo na naman po na natapos. Alam po namin na sa bawat araw na ito, hindi man, may pagkakataon man, Panginoon, na hindi madali or hindi kami, nahihirapan kami, Panginoon. Alam po namin na sa lahat ng ito, kayo yung nandyan para mag-guide sa amin, bigay sa amin ng kailangan namin. And true enough, Panginoon, you have given us more than we needed, Panginoon. And nandito kami standing sa harap ninyo para po magpuri at magpasalamat sa lahat ng ito, Panginoon. Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy sa pagsamba ngayong umaga, kayo po ang patuloy na manguna sa bawat bilang ng aming gawain. Naway ang lahat ng gagawin namin, ng sasabihin namin ay magbigay ng kapurihan sa inyo, Panginoon, na ito po yung goal namin sa pagsamba namin sa inyo. Maraming salamat ulit, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinataas at tinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang ibig namin, napayapaoy, nasa tanggapin. Amen. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa babasahing tugunan na matatagpuan sa Awit 62 verses 1 to 12. Paghihintay sa Panginoon. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasay nasa nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan ba ninyo lulupigi ng sino man na nais ninyong patayin? Tulad ng isang pader, siya'y ibagsak gaya ng bakod, siya'y mawawasak. Nais lamang ninyo siya ay siraan, sa inyong adikain ibaba ang dangal. Ang magsisingaling inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang.
Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang taong na ilang lang ay katulad lamang ng ating hinihang magaling kapatid. Pagsamahi mo mat dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa pangharang. Hindi tumunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Tayo pong lahat, hindi namiminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Ang ama'y purihin natin, ang anak at iniwang magdiliwin. Ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, walhatiin. Amen. Amen. Ayan, ngayon po ay nasa dako tayo ng pagbabatian. So, inaanyayahan po ang prayer and praise team para po manguna sa ating pagbabatian. So, pwede po tayong lumabas sa ating mga upuan, ating pong kamayan at batiin ang ating mga kapatid. Yan. Sabihin po natin na nagagalak tayo na kasama sila sa araw na ito. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ayan. So, ngayon po ay nasa dako tayo ng mga awit ng pagdiriwang at pagpupuri. And ngayon pong linggo ay aawit po tayo ng mga awitin galing sa ating emnaryo. So, pwede po tayong manatili sa ating pagkakaupo para po sa ating mga awitin. Pangunahan po tayo ni Michelle. Sige po, dalawa po kami. Awitin po natin yung unang awit na matatagpuan sa himno bilang 76, Masaya ang Araw ng Panginoon. Masaya ang araw ng Panginoon, masaganang pagpapalay mayroon. Tanggapin natin ngayon ang hindi maparoon sa landas na ating pinagkaloob. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak. Puso
nating ibukas ating tagapagligtas at higayayatin hanggang sa wakas. Maligayang tunay araw na ito na inilugod sa busang linggo at handog na totoo ng biyaya'y matamo upang lumigaya dito sa mundo. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak, puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at hinahayaan natin hanggang sa wakas. Ayan, di ba? Napakaganda po nung awit na to. Actually, favorite ko to sa Emnario. Sinasabi dito lagi na bukas natin yung puso natin para sa ating tagapagligtas. At yung ligaya ay matatamo natin hanggang sa wakas. So, napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa awit na ito. Sa ating pong pagpapatuloy, awitin po natin ang isa pa pong awit na matatagpuan sa Hymno 57. Nais mo bang maibsan ang pasan? Kapangyarihan ng ang batik ng salay maugasan, tukoy may kapangyarihan. Ang tukoy may kapangyarihan, ang tukoy ng mahal. Ang tukoy may kapangyarihan, ang tukoy ni Kristong banal. Nais mo bang maglingkod sa hari, makapangyarihan ng tuko? Mabuhay kang nagpupuri-lagi, tukoy may lakas na tamis. Inaanihan ko pong tumayong kapulungan. May kapangyarihan ang dugo ng mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ngayon po ay dumako tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan na dadalhin po ng ating tagapagsalita, Jacques Jobel Mondoy. Siya din po magpapatuloy sa ating mensahe. Medyo haba-haba lamang po yung babasahin ko. Sa lahat po ng may kakayahan na manatili sa pagkakatayo para sa pagbasa, samahan niyo po ako sa Mateo 25:1-13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang mga tatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala pa ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kakaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat.
Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ang matatalino. Kaya tumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Ayan, good morning po. Ayan. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat. Gusto ko lamang pong katawanin yung Christian Education Department sa lahat po ng mga tumulong sa ating VBS dito po sa Santa Mesa, Valenzuela, Yemilif Church. Meron po kaming estimated na mga 35 students din po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Nagkamali lang po kami ng estima sa schedule. Nagsabay lang po dun sa piyesta. So medyo konti lang po yung naging bata natin. Pero thankful pa rin po at marami pa rin pong may dumalo pa rin po sa ating VBS dito po sa Santa Mesa. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga teachers at sa lahat po ng staff at lahat po ng mga tumulong po at tumugon sa panawagan po namin regarding sa mga donation. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Pagbabalain po kayo ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Ayan po. Muli, good morning po sa ating lahat. Ayan po. So, ngayon po ay ang pangatlong biblical account regarding sa Five Kingdom Parable. So, yung binasa ko pong mahabang-mahaba na mga talata ay tungkol po sa talinghaga patungkol sa 10 dalaga. So, ito po, isa po siya sa mga parables na nung bata ako ay hindi ko masyadong naiintindihan. Kasi nga po, ang lalim talaga ng kahulugan ng ating Panginoong Jesus pagdating sa parabola na ito. No? So ang title po ng message ngayon ay Always Ready for the Coming of the King. So isa po sa pinakamahalagang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay ito. Darating pong muli ang ating hari, ang Panginoong Hesukristo. Hindi po ito haka-haka lamang, hindi ito isang simbolo, ito po ay isang pangako ng ating Panginoong Diyos. So sa talinghaga po ng 10 dalaga, itinuro ng ating Panginoong Jesus ang kahalagahan ng pagiging handa sa kanyang pagbabalik. Ang tanong ay hindi kung darating ba siya. Ang tanong ay, handa ba tayong sumalubong sa Kanya kapag dumating na siya? Yan po, no? So, makikita nyo po dun sa message. By the way, maraming salamat kay Talin. Hindi na kinaya ng powers ko. Pagod na pagod ako kahapon. Napuyat din ata, pero siya po yung gumawa ng PowerPoint ngayong araw na ito. Ayan, so sa kulturang Hudyo po, noong panahon ni Jesus, ang kasalan po, gaya nung dinidiscuss natin doon sa unang parabola, which is yung kasalan na inimbitahan ng lahat pero hindi lahat ay tumugon. Tama po, naalala niyo po ba yon yung parabola na yon tungkol sa kasalan? So ito din po, ang konteksto nito ay tungkol pa rin sa kasalan. So gaya po ng binanggit ko po nung una, sa konteksto ng Hudyo, pagdating sa kasalan, ito po ay napakahalagang pagdiriwang na hindi lamang po ginaganap ng isang araw. Ito po ay ginaganap ng 3 hanggang 1 linggo. Imagine, ang dami po nilang pera para sa wine, para sa pakain sa mga bisita, no? Ayan. So, ang kasintahang lalaki po ay pupunta sa bahay ng kasintahang babae at kasama siya sa prosesyon sa gabi at sasalubungin, isa po sa tradisyon nila, na sasalubungin siya ng mga dalaga na may dalang mga ilawan o lampara. So it's a tradition of the Jews. At ito po yung ginawang halimbawa ng ating Panginoong Jesus bilang pagtutulad sa kaharian ng Diyos. So ang trabaho po ng mga dalagang yun, una, manatiling handa. Ikalawa, sumalubong sa kasintahang lalaki. At ikatlo, samahan siya papunta sa piging ng kasalan.
Dahil sa kadalasang gabi po dumarating ang kasintahang lalaki, mahalaga po na meron silang sapat na langis upang mapanatiling nakasindi ang kanilang mga ilawan. So sa talinghaga po, dahil doon po sa binasa ko kanina, hindi ko na po ulitin yung buong passage, meron pong ilang 5 dalaga na handa. Doon sa binasa ko, ilan po yung dalaga na handa? 'Di ba po meron tayong 10. Yung naghanda ng extra na langis ay ilan po? Ayan po, 5. Ayan. So meron po tayong 5 dalaga na naghanda. At yung 5 dalaga naman po ay nagpabaya. Bakit? Ang meron lang po sa kanila ay yung existing na langis na nagmumula doon sa lampara. So pag nakita nyo po doon sa passage natin, no? At nung dumating yung kasintahang lalaki, nahayag kung sino po yung tunay na handa. So ang talinghagang ito po ay bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang muling pagparito at kahandaan ng mga mananampalataya. So in our discussion or in our message today, let us discuss these 3 essential truths about the parable of the 10 virgins. Okay po, una po, sabi dyan, yung unang essential truth or mahalagang katotohanan mula sa parabola ay number 1, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Be ready for the king's coming. So sa talinghaga po, sinabi po, or mariin na sinabi, na tiyak na dumating ang kasintahang lalaki. Ngunit hindi po alam ng mga dalaga kung kailan po sila darating. Hindi po nila alam kung kailan sila darating. Ganito rin po ang pagbabalik ni Kristo, no? Maraming tao ang nagsasabi na matagal pa naman. Parang hindi na ata darating si Jesus. O kaya magbabago na lang ako kapag malapit na. Malapit ang dumating si Jesus. But the problem is, yes, tiyak na darating ang ating Panginoong Jesus, ngunit hindi natin alam kung kailan ito. Gaya nga po nung binanggit doon sa dulong passage, doon sa dulong verse, pagkat sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Tiyak na darating ang ating Panginoong Jesus, ngunit hindi natin tiyak kung kailan siya darating. So kung yung sinasabi natin na matagal pa naman, parang hindi na darating, o kaya magbabago na lang ako kapag malapit na, ito yung mga pagkakataon na delikado para sa ating mga mananampalataya. Binigyang emphasis po sa 2 Pedro 3 verse 9 na ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. So, mga kapatid, kung ang sinasabi natin ay matagal pa naman or magbabago na lang ako kapag dumating ng ating Panginoong Jesus, yung pagkaantala ng Panginoon ay hindi po nangangahulugang hindi siya dadating. Ito po ay pagkakataon upang tayo po ay magsisi at maghanda. Ang tunay na handa po ay hindi naghihintay sa tamang oras para magbago. Siya ay namumuhay ng handa araw-araw. Ibig sabihin po, mga minamahal na kapatid, waiting is not a passive action. Hindi lang, yung paghihintay lang natin sa ating Panginoong Jesus ay hindi lang uupo tayo sa ating kinauupuan and just wait. Every time na tayo ay ginigising ng ating Panginoong Jesus, ito ay panibagong araw para magkaroon tayo ng aktibong aksyon para maging handa araw-araw. Diba po? Sabi nga, subalit hindi sapat na mukha tayong handa na naghihintay lamang sapagkat pinakita ng ating Panginoong Jesus na may malaking pagkakaiba ang handa at hindi handa. Sabi nga po, no, those who are ready for Christ's return do not fear His coming. They long to meet their King. Yun po yung pinakamagandang bagay na tayo po mga mananampalataya ay dahil handa po tayo sa pagdating ng ating Panginoon, hindi natin kinalulungkot
or wala tayong takot sa kamatayan dahil ang um, ang ine-expect natin ay yung excitement na nararamdaman natin dahil dumating na or dadating ang ating Panginoon. So, let's be ready every day. Ikalawa po, so una po, no, be ready for the King's coming. Ikalawa, be rooted in true faith. Pagdating po, balikan po natin yung talinghaga ng 10 dalaga. Lahat po sila merong ilawan, correct? Lahat po sila may dalang ilawan. Lahat sila naghintay, tama po ba? Lahat po sila ay nakatulog, tama rin po ba? Yes, tama. Pero, hindi lahat sa kanila ay handa. Ulitin ko po, no? Yung 10 dalaga, silang lahat ay may ilawan, silang lahat ay naghintay, silang lahat ay nakatulog, pero hindi lahat sila ay naging handa sa pagdating ng kasintahang lalaki. So ang kaibahan po ng mga matatalinong dalaga at mangmang ay yung pagkakaroon nila ng langis. Tama po ba? Yung pagkakaroon ng ekstrang langis. Ang langis po ay larawan ng tunay na pananampalataya. Ito po ay buhay na relasyon kay Kristo at pananatili sa Espiritu Santo. So, yung ibig sabihin po, simbolo or inahahalin or compared, ayan, sa relasyon o pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus at yung pananatili natin sa Holy Spirit. Yun yung paglalarawan ng ating Panginoong Jesus sa langis. So makikita nyo po, yung 5 dalagang handa, they are equipped with extra oil. And that oil symbolizes their true faith sa ating Panginoon, their true relationship sa ating Panginoon, at yung pagpapanatili nila sa Holy Spirit, sa kanilang mga buhay. Mga minamahal na kapatid, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang po pagsisimba. Hindi lamang po siya pagkakaroon ng posisyon sa ating iglesia. Hindi lamang din po ito yung pagiging aktibo sa ministry na meron po tayo. Ulitin ko lang po, no? Yung pagiging Kristiyano natin, it's not just about attending the church. Hindi lamang siya pagkakaroon ng posisyon sa ating iglesia. Hindi lang ito yung pagiging aktibo natin sa ministeryong ating kinabibilangan. Ang pinakamahalagang tanong po sa ating pagiging Kristiyano, may tunay po ba tayong relasyon sa ating Panginoong Jesus? Kung tatanungin ko po kayo po ba ay isa dun sa mga 10 dalaga na may laman pa yung ilawan at may extra pa? Ipagmamalaki nyo na may ekstrang ilawan kayo or extra langis kayo para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, wala pong second-hand faith. Kaya nga po, di ba, yung mga matatalinong dalaga, hindi nila hinayaan na, ibigay yung extra nilang langis sa ibang mga dalaga. Ang ginawa nila, sinabi nila, bumili kayo sa tindahan. Ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, walang second-hand faith. Walang hand-me-down na pananampalataya sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi po sapat na ligtas po ang pamilya mo o aktibo ang kaibigan mo sa ating iglesia. Ang pananampalataya po ay personal. It is a personal journey. Hindi po natin kayang diktahan yung personal na relasyon ng ibang tao sa ating Panginoon. Ang kaya lang nating i-evaluate at ihusgahan ay ang ating mga sariling relasyon sa ating Panginoon. Tama po ba? If we are rooted in faith, definitely we are ready for the Christ's coming. At dahil po personal yung pananampalataya, binigyang babala rin po ng ating Panginoong Jesus na darating po yung panahon na magiging huli na ang lahat para maghanda. Katulad nung nangyari doon sa 5 mangmang
na mga dalaga. Anong nangyari sa kanila pagdating nila dun sa pagbalik nila, meron na silang extra langis. Ang sabi po sa kanila, hindi, Panginoon, nandito kami, papasukin nyo kami. Ang sabi sa kanila ng kasintahang lalaki, hindi ko kayo kilala. At maaaring ganun din po, pagdating ng panahon na handa na tayo, huli na po ang lahat. True readiness is not found in religion alone, but in a real relationship with Jesus Christ. Gaya po ng paulit-ulit po naming sinasabi, no? Ang relihiyon na hindi magliligtas sa ating lahat. Ang tunay na makapagliligtas po sa atin ay yung tunay na pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas at bilang Panginoon at yung patuluyang pagbabago or pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya. Ikatlo po at panghuli, be faithful until the end. So ano yung una po, no? Be ready. Yun po yung una. Ikalawa po, be rooted in faith. Ikatlo po, be faithful until the end. Okay po, tanong lang po, commercial lang ng konti. Nung kayo po ba ay niligaw, sino po yung may mga asawa, boyfriend dito? Di ba po, nakakatuwa po kapag yung asawa or yung lalaki ay consistent hanggang dulo. Hindi nagbago. Na parang kahit na mag-asawa kayo, nagliligawan pa rin kayo. Correct? Di ba po? Isa po yun sa mga green flags sa mga lalaki. Ayan, di ba? So, sabi doon, be faithful until the end. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin must be consistent hanggang dulo. Hanggang dulo. Maging consistent po tayo, magkaroon tayo ng pananampalataya hanggang dulo. Be faithful until the end. Nung dumating po yung kasintahang lalaki, nagising ang lahat, ngunit huli na para sa iba. Isa na rin na ang pinto, at ito yung pinakamabigat na babala ng ating Panginoong Jesus. Hindi ko kayo kilala. Hindi sinabi ng ating Panginoon na hindi ko kayo nakita o parang, ay pasensya na, medyo na late na kayo. Ang sinabi niya, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, darating po ang araw na matatapos ang pagkakataon. Matatapos yung second chances or third chances or many chances na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang magbago. Sarado na ang pinto, tapos na ang oras ng paghahanda, at haharap tayo sa hari. Kaya ang pagiging handa ay hindi lamang po sa pag-attend natin sa ating iglesia. Ito po'y pamumuhay ng may kabanalan, katapatan sa araw-araw, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, at pananatiling tapat kay Kristo. Ang paghahanda po ay hindi bukas. Hindi kapag maayos na ang bukas, rather. Ang paghahanda po ay hindi laging sabi na bukas na. Hindi po kapag maayos na ang buhay natin, hindi kapag matanda na tayo. Ang paghahanda po ay nagsisimula ngayon. Ito po yung mga bagay na dapat nare-remind tayo na hindi na dapat ipagpabukas. Yung pagiging matapat natin, yung pagkakaroon natin ng kabanalan sa araw-araw, at yung pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon, ito yung mga pagkakataon na hindi natin pinagpapabukas. At isa po ko sa itong message na ito ay naging reminder sa akin na patuloy na sa aking buhay bilang isang manggagawa, isang tao, ay manatiling tapat hanggang dulo. Kaya ba nating sabihin yun? Or kaya ba nating panindigan na maging tapat tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon hanggang dulo? Kaya po ba? Amen? Amen. We can be faithful until the end kapag humawak tayo sa pangako ng ating Panginoon na sa ating takbuhin sa buhay, sa mga challenges na ating na-experience natin, may pag-asa dahil nandyan sa atin ang ating Panginoon.
The truly prepared believer is the one who remains faithful until the King arrives. Sabi nga po, ano yung una? Be ready for the King's coming. Ikalawa, be rooted in the true faith. Ikatlo, be faithful until the end. Mga kapatid, sa panahong maraming relihiyoso, ngunit kulang po sa relasyon sa ating Panginoon, tinatawag tayo ng ating Panginoong Jesus na maging handa. Panatilihin po natin ang langis sa ating mga ilawan, panatilihin natin ang buhay ng ating pananampalataya, at manatili po tayong tapat habang hinihintay ang hari. Sapagkat darating po siya, ito po ay tiyak, nakakasigurado po tayo na darating ang ating Panginoong Jesus. At kapag dumating po ang araw na yon, naway marinig natin ang kanyang tinig at makilala niya tayo at sabihin niyang, halina kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mensahe. Yun lamang po at maraming salamat. And maraming salamat po sa mabiyayang mensahe at paalala sa ating lahat na dapat tayo laging handa at maging faithful until the end. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng mga paghahandog. Inaanyahan po ang ating mga tagalikom, kapatid Beth Bolivar at kapatid Elsa Go. Awitin po natin ang awit ng paghahandog. And makaupo po saglit ang ating kapulungan para po sa ating mga pahayag. Sa susunod na linggo po, May 24, 2026, nagpapatuloy po ang ating Sunday worship. Nag-start po tayo ng 9:30 a.m. Ang ating pong tagapagsalita ay ang Reverend John Dave Angeles. Ang ating pong presider, ang Predicador Isago, at ang mga tagapamatnubay ay ang mga kapatid Raquel Bando at kapatid Vicky Bispo. Kasabay po nito ay ang Kids Sunday Bible School. Katulad po ngayong araw na meron po silang junior worship sa taas. So inaanyahan po yung mga magulang na may mga anak na dalhin po natin sila dito para po makasama po sila sa Kids Sunday Bible School. Every Wednesday naman po ay nagpapatuloy din po ang ating midweek service and prayer meeting every 7:30 a.m. via Zoom. Gayun din po ang mga Oikos meetings. So mamaya po may mga Oikos after Sunday worship. And para po sa ating 39th founding anniversary, ito po ay gaganapin natin sa June 28, 2026. So, ang ating pong tagapagsalita na naimbitahan ay ang Reverend Johnny. Hindi ko po mabasa. Johnny Ocampo. Wala po kasi dito. So, yan po. So, para po sa ating anniversary next month, meron po tayong mga nakaplanong gawain na i-announce din po natin before that. And pag-uusapan pa po ng board para po sa final
na mga gawain. So, katulad po ng na-mention po kanina ni Jack, natapos na po ang VBS dito sa SM Val. Last Friday po ang naging kanilang recognition, graduation day. So, marami naman po mga batang nakadalo, pero I think next year po ay balak na po natin na isabay ng April ang ating VBS. So, para po hindi masabay sa gawain dito sa lugar, para mas marami po tayong makasamang mga bata. So, pagandaan nyo na po next year. Agad-agad. So, may additional, sige po, kung wala man po tayong additional announcements, inaanyahan po ang kapulungan na tumayo para po sa ating dalangin pastoral. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito ay patuloy kaming sumasamba at na malapit sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito, Diyos, ay amin pong inilalapit sa iyo ang inyong mga anak na may mga tanging kahilingan, may mga nais na mga kamit, merong mga patuloy na dumudulog sa maraming pagkakataon, aming Diyos. Amin po namin nilalapit sa iyo ang amin pong mga magulang, ang Nanay Ruby at ang Tatay Rico, na patuloy, o Diyos, na inyo pong binibigyan ng kalakasan at maayos na kalusugan. Dalangin namin sila, o Diyos, na sa kanila pong mga naging operation, Panginoon, mga procedures, ay inyo po silang pagkakalooban ng patuloy na kalakasan at maayos na pangangatawan. Amin pong dalangin, o Diyos, ang amin pong mga kapatid at mga kasama na ito, Panginoon, si Ate Beth, o Diyos, dalangin namin siya na inyong bigyan ng maayos na kalusugan, ng kanya pong mga check-ups na gagawin at laboratory test ay amin pong inilalapit sa iyo na maging maayos ang mga resulta nito, at anuman, o Diyos, ang mga kailangan gawin ay ikaw ang siyang patuloy na kikilos sa kanyang buhay. Pagkalooban niyo rin siya, o Diyos, ng kanyang mga pangangailangan, anuman po, o Diyos, ang mga gagawin pa. Ngayon din, amin pong inilalapit sa iyo si G-Boy na ipapacheck up din po sa mga darating na araw, sa mga nakitang pasa sa kanya. Dalangin namin siya, o Diyos, ngayon din ang bukol sa kanyang leeg. Dalangin namin ang amin pong kapatid na ito na inyong bigyan ng mga provisions, ng pagpapagamot. Ngayon din, o Diyos, si Ellie sa kanya pong karamdaman. Ang amin pong kapatid na ito sa kanyang musmus na gulang ay dinudulog namin sa iyo na inyong ipagkalooban ng kagalingan at patuloy na maayos na kalusugan. Dalangin namin, o Diyos, ang amin pong kapatid, ang amin po si Ate Shane, Panginoon, na may karamdaman din po na hindi namin kasama ngayon at nakatunghay sa online. Dalangin namin siya, inyo pong bigyan ng kagalingan at kalakasan po ang aming kapatid na ito. Gayon din si Alpha, Panginoon, amin pong patuloy na dinudulog sa iyo na inyong pagkalooban ng kagalingan sa kanyang back condition. We also pray, Panginoon, sa father po ni Kuya Gilbert, inyo po siyang patuloy na bigyan ng kalakasan at kagalingan. Ngayon din ang kanyang kapatid, si Sister Abigail, Panginoon, inyo pong bigyan ng maayos na kalusugan, kalakasan sa patuloy niyang pagdadialysis, at dalangin namin na makasumpong ng donor, Panginoon, sa kanyang pong kidney. Dalangin namin, o Diyos, ang kapatid po ni Jock Jobel sa kanya pong pagtatrabaho, si Mark Joseph, o Lord, sa kanya pong mga pagkalayo, inyong pumigyan ng maayos na kalusugang pangkaisipan, gayon din ng pangangatawan, upang ang aming pong kapatid na ito ay makagawa, makapaghanap buhay ng may kaayusan, Panginoon, at bigyan ng patuloy na peace of mind sa panahon ng kanyang pagkalayo sa kanyang buong pamilya. Dalangin din namin, o Diyos, ang work po ni Love na sa kanyang mga paghahanda, sa kanyang mga piniprepare, Panginoon, at we also seek your pangunguna, Panginoon, sa favorable result, Panginoon, ng kanila pong
audit, Panginoon, sa kanilang trabaho. Dalangin din namin ang kanyang father, inyo pong pagkalooban ng provision para sa kanya pong surgery. At gayon din, Panginoon, yung kanya pong application for US citizenship. Dalangin namin, O Diyos, si Kuya Edwards, kanya pong nangyari sa kanya, Panginoon, sa kanyang trabaho. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang magpo-provide ng kanyang pangangailangan. Gayon din ang pagpapagaling mula po sa kanyang natamong sugat. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong kapatid na ito, patuloy, O Diyos, na kalakasan at kagalingan upang patuloy siyang makapaglingkod sa kanya pong trabaho, gayon din ay makapag-provide sa kanyang buong sambahayan. Dalangin namin, O Diyos, si Mick na inyo pong bigyan ng patuloy na kalakasan, protection, Panginoon, na sa panapanahon ay may mga limitations na makakontak sa kanyang buong pamilya. Dalangin namin, O Diyos, ang si Mick sa kanya pong pagtatrabaho sa malayong lugar. Dalangin din, Panginoon, for Jennifer Puno sa kanya pong kagalingan mula sa kanyang lupus, Panginoon. Gayun din, ang nalalapit na operation sa May 20 po ni Norly. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan niyo siya ng isang favorable result, Panginoon, at maging success ang operation na ito. At kay Tess Mirabueno, O Diyos, salamat sapagkat inyo po siyang binibigyan ng kagalingan, ng patuloy na improvement po, Panginoon, sa kanya pong mga procedures. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga tanging kahilingan na hindi namin nabanggit. Alam namin, O Diyos, na mayroong kaming Panginoon na siyang nagpapagaling, nagkakaloob, nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pong church, ang SM Val, ang aming pong mga gawain, ang nalalapit po naming anniversary. Alam namin na sa inyong pagpangunguna sa aming mga paghahanda, pagtutulong-tulong ay hindi lamang po ang mismong celebration, kundi maigandog namin ang iyong church dito sa SM Val ng maayos, Panginoon, ng punong-puno ng kasiyahan, kasiglahan sa paglilingkod. At naniniwala kami na inyo kami pagtatagumpayin sa gawain na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pumisyon sa Pasig. Inyo po itong patuloy na palaguin sa pagtutulong-tulong, Panginoon, na inyong mga anak sa dako ng SM Val. Dalangin namin sila na inyo pong pagpalain ang mga bata, O Diyos, na aming tinuruan at ang amin pong mga kapatiran na muli ay amin pong mga pupuntahan. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong mga ministries na nabanggit kanina, mga naipahayag, ang amin pong mga kamanggagawa, Pastor Arnold, ang Jack Eden, ang Jack Jubel, sa kanila pong kalusugan, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang pong mga ministeryo at ang kanilang mga pangarapin sa buhay. Inyo pong patuloy na pagpalain ang amin pong mga kamanggagawa na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bayan na sa mga nagdaang araw ay dumaranas ng mga brownout, iba't ibang mga problema, Panginoon, political sa amin pong bansa. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa amin pong bayan. Dalangin namin ang aming mga pinuno sa aming bayan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanila. At naniniwala kami na sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, ang inyong paggitna, Panginoon, sa mga nangyayaring sigalot sa aming bayan. Dalangin din namin, O Diyos, ang patuloy na mga problema, Panginoon, sa aming pong source ng aming pong or pagtaas ng aming pong presyo ng krudo sa panapanahon ay amin pong dalangin na pagpalain niyo po at samahan ang amin pong kapatid na mga drivers na siyang mga vulnerable sa mga panahon na ito ng pagtaas ng krudo. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pong bayan. Alam namin na mayroon kaming Diyos na siyang aming kakapitan at siyang aming sandigan sa lahat ng nangyayari ito. Dalangin namin, O Diyos, ang bawat isa, katulad ng mensahe na aming narinig, masumpungan niyo po ang bawat isa na handa, tapat, hanggang sa huli ng aming buhay, O Diyos, na patuloy namin inilalagak ang aming buhay sa iyo at ang pananampalataya na aming pong nakagisnan, ang aming pong patuloy na pananampalataya sa iyo na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas ay patuloy naming panghawakan sa aming mga buhay. Sa amin pong lugar na ito, sa Santa Mesa, patuloy, O Diyos, ang aming pong church ay maging
ilaw at asin sa dakong ito. Kasangkapanin niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat mga taga rito, O Diyos, na maging mabuting ehemplo, Panginoon, sa aming pong komunidad. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O Diyos, ang bawat isa, ang aming mga panalangin at aming mga inilapit sa iyo, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ay, ngayon naman po, inaanyahan po ang mga kapatiran na dumako sa kanilang kaarawan, wedding anniversary, or mga tanging pagpasalamat na pwede po kayo pumunta dito sa harap para po tayo ay mabasbasan. At may panalangin. Ayan, sige po, kung wala naman po, ay tayo po magpatuloy. Awitin po natin ng doxology. At ang Espiritu Purihin ka aming Diyos sa inyong pangunguna, pagsubaybay sa amin sa buong panahon ng aming pananambahan. Sa amin pong pagtatapos, inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang iyong mayamang basbas. Mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangunguna, pakikipisan, kaaliwan at pagsubaybay ng Banal na Espiritu ang siyang sumagana sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon din po sa ating mga kasama via online.